Nararamdaman mo na bawat pagpunta sa banyo ay parang totoong laban, na parang mas mahirap ang paglabas kaysa umakyat ng ilang hagdan, o parang laging barado ang iyong bituka. Kung ganito ang nararamdaman mo, makinig ka. Dahil sa mga susunod na minuto ay ibubunyag ko sa iyo ang isang simpleng ngunit makapangyarihang tsaa na kayang linisin, paluwagin, at ibalik ang kagaanan kahit sa mga pasyenteng 70, 80, at kahit 95 taong gulang. Walang malupit na tabletas, walang kolik at hindi na kailangang lumabas ng bahay. Hindi ito mahika, ito ay natural na agham at tiniyak ko sa iyo na kung sasamahan mo ako ng ilang minuto, pasasalamat sa iyo ng iyong bituka. Ang susunod na darating ay maaaring magbago magpakailanman ng iyong umaga. Payagan mo akong magpakilala. Si Dr. Fernando Santos, doktor ng pamilya na may higit 16 taong karanasan at malalim na bokasyon sa pagtulong sa mga matatanda na mabuhay ng malusog at masaya. Nakita ko kung paano ang isang simpleng bagay tulad ng pagtitibi ay makakasira ng buong araw, ninanakaw ang lakas at kagalakan. Kaya inilaan ko ang aking karera sa paghahanap ng tunay at natural na solusyon na nagbabalik ng balanse sa katawan. Ang tunay na gamot ay nasa karunungan ng kalikasan dahil ang isang simpleng tasa ng mga halamang maayos na inihanda ay makakagawa ng higit para sa iyong kaginhawahan kaysa sa maraming mamahaling paggamot. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng natural. Doon madalas nakatago ang pinaka-epektibo at pangmatagalang solusyon. Magsalita tayo ng malinaw. Ang pagtitibi ay hindi simpleng abala at lalong hindi maiiwasang resulta ng katandaan. Ito ay seryosong problema na maaaring makaapekto sa buong katawan. Kapag nagipon ang dumi, nagsisimula itong mag-ferment at naglalabas ng mga lason na pumapasok sa daluyan ng dugo, nagdudulot ng malabo sa isip, nagpapahina ng resistensya, at nagdudulot ng pamamaga sa mga kasukasuan. Bukod pa rito, ang pagod sa paglabas ay nakakataas ng mapanganib na presyon ng dugo. Sa katunayan, maraming atake sa umaga ang nagsisimula sa banyo. Ang pagwawalang bahala sa mabagal na daloy ay nagpapahintulot na unti-unting malason ang katawan. Ang iyong katawan ay nararapat na dumaloy, malinis, at walang sobrang pasanin. Dahil ang malusog na bituka ay hindi lamang nagpapabuti ng pagtunaw, kundi nagbabalik din ng linaw, lakas, at kalidad ng buhay. Pero hindi lahat ay masamang balita, sa kabaligtaran, ang magandang balita, ang kamangha-manghang balita, ay mayroon talagang solusyon. Isang natural na solusyon, mabait sa katawan, at sorpresa sa bisa. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa malupit na laksante na nakaiirita at lumilikha ng dependency, ni sa mga komplikadong remedyo na nangangailangan ng biyahe sa espesyal na tindahan. Nag-uusap tayo tungkol sa pagsasama ng dalawang mababang halaman pero may pambihirang kapangyarihan na gumagana sa perpektong sinergya. Isipin mo ito. Gumagana sila na parang kariton ng golf sa loob ng iyong bituka. Kariton ng golf. Oo, ganoon. Itinatulak ng malumanay pero may tigas. Binabaluktot ang mga sulok ng labirinto ng bituka ng walang basta-basta, walang pagyanig, walang abala. At ang pinakamahalaga, nakarating sa dulo, nililinis ang daan at pinadadali ang paglabas ng natural. At ano ang dalawang kamanghamanghang kaalyado na ito? Ito ay sariwang luya at yerba buena. Simple, di ba? Sama-sama ang dalawang halamang ito ang bumubuo sa tsaa na tinawag kong may pagmamahal na gintong hagod. Bakit gintong? Dahil hindi lamang nililinis ang tubo ng pagtunaw, kundi iniiwan din ang pasyente na may ningning na may pakiramdam ng kagaanan at kaginhawahan na nagbabago ng buong araw. Ang luya, sa kanyang maanghang at mainit na lasa, ay natural na tagapasigla ng pagtunaw. Ang yerba buena, sariwa at mabango, ay nagpapakalma at nagpaparelax. Perpektong pares na nagtutulungan para ibalik ang natural na ritmo ng iyong katawan. At ang pinakamabuti, tulad ng makikita mo, ang paghahanda ay napakasimple na magiging masaya at kapakipakinabang na ritual sa iyong araw-araw. Kalimutan ang mga alalahanin at maghanda upang matuklasan ang sikreto ng masayang bituka. Tutorial hakbang-hakbang. Ngayon naman sa praktikal. Paano ihanda ang gintong hagod na ito na magiging mabuti sa iyo? Napakadali at madaling hanapin ang mga sangkap. Mga sangkap na kakailanganin mo. Isang piraso ng sariwang luya na humigit kumulang 2 cm. Hindi na kailangan pa ng higit. Isang dakot na kutsara ng sariwang dahon ng yerba buena. Kung wala kang sariwa, maaring gumamit ng tibag ng mint, pero mas mainam ang sariwa. 250 ml ng bagong pinakulong na tubig. Mahalaga ito, hindi pwede ang maligamgam o malamig na tubig.
At kung gusto mo at kaya ng iyong tiyan, isang patak ng purong pulot ng bubuyog para matamis. Ngayon ang proseso hakbang-hakbang para hindi ka malito. Hakbang 1, paghahanda ng luya. Ito ay maliit na trick ng chef na garantisadong magugustuhan mo. Para balatan ng luya, kalimutan ng kutsilyo o peeler. Gumamit ng maliit na kutsara. Kuskusin ng mahina ang balat gamit ang gilid ng kutsara. Bakit? Dahil ganito hindi masasayang ang kahit isang piraso ng mahalagang laman ng luya, na siyang pinagkukunan ng mga katangian nito. Kapag natanggal na ang balat, hiwain sa manipis na hiwa na kasing kapal ng barya, tulad ng barya na 11 piso o 20 piso. Sa ganitong paghiwa, pinapakinabangan ang surface area para sa mainit na tubig. Pinapalabas ng optimal ang gingerols na mga aktibong compound na nagpapasigla sa peristalsis, ang natural na galaw ng bituka na nagtutulak sa laman pasulong. Parang binibigyan mo ng sinyas na gising at umandar ang iyong digestive system. Hakbang 2, pagsasama ng mga sangkap. Kapag handa na ang mga hiwa ng luya, ilagay sa iyong paboritong tasa. Susunod, idagdag ang kutsarang dahon ng yerba buena. Dito ay may maliit na paalala. Ang yerba buena ay dapat sariwa para sa pinakamahusay na resulta dahil nasa peak ang essential oils nito. Kung sa anumang dahilan ay tuyo lang ang meron ka, walang problema. Pero bawasan sa kalahati ang dami. Ang tibag ay may tamang dami na ng tuyong yerba buena. Ang sariwang yerba buena ay hindi lamang magdadagdag ng masarap na lasa, kundi pati na rin ng amoy na nakaka-relax at nakakatulong sa pagtunaw. Hakbang 3, ang perpektong tubig. Mahalaga ang hakbang na ito para hindi masira ang katangian ng mga halaman. Pakuluan ang tubig pero huwag agad ibuhos kapag malakas na kumukulo. Maghintay ng sandali kapag humupa na ang malakas na bula at ang temperatura ay nasa paligid ng 90°. Bakit ang pag-iingat? Dahil kung ibubuhos mo agad ang kumukulong tubig sa dahon ng yerba buena at luya, ang sobrang init ay maaaring sirain ang mentol at iba pang volatile compounds na kapakipakinabang. Gusto natin ng infusion, hindi pinakuluang. Ang medyo maligamgam na tubig ay nagbibigay ng mas malumanay at epektibong pagkuha ng mga katangian. Hakbang 4. Takpan ay susi. Kapag naibuhos mo na ang tubig sa tamang temperatura sa luya at yerba buena sa tasa, takpan agad ng platito o takip at hayaang magpahinga ng 5 minuto. Ito ay lubos na mahalaga, kritikal, huwag balewalain. Ang dahilan, ang essential oils ng yerba buena at luya, na responsable sa maraming benepisyo sa pagtunaw at amoy, ay volatile. Kung hindi matatakpan ng tasa, mawawala sa singaw, at mawawala sa iyo ang mahalagang bahagi ng mahika ng tsaa na ito. Sa pagtakip, ang mga oils ay nagko-condense at bumabalik sa tubig. Tinitiyak na bawat patak ng gintong hagod ay puno ng kabutihan. Hakbang 5. I-enjoy. Pagkatapos ng 5 minutong pahinga, tanggalin ang takip at salain ang tsaa para tanggalin ang dahon ng yerba buena at hiwa ng luya. Ngayon, kung kaya ng iyong tiyan at wala kang malubhang gastritis, maaaring magdagdag ng kaunting pulot para matamis. Subukan muna ng kaunti para siguradong mabuti sa iyo. At narito pa ang isa pang mahalagang payo. Inumin ng dahan-dahan. Hindi ito karera. I-enjoy ang amoy, ang init, ang bawat higop. Pinakamainam na oras para inumin ito ay pagkatapos ng almusal. Ang rutina para sa tagumpay. Para sa pinakamahusay na resulta, ulitin ang parehong paghahanda pagkatapos ng hapunan. Oo, 2 beses sa isang araw. Ang pagiging pare-pareho ay susi. At ipinapangako ko na hindi ka maghihintay ng matagal para makita ang epekto. Sa loob lamang ng 22 oras, mapapansin mo ang mas kaunting bigat sa tiyan, pakiramdam ng kagaanan, at mas kaunting pamamaga. At sa loob ng 22 oras, karamihan sa aking mga pasyente ay nakakapaglabas ng walang hirap, walang sakit, at may regularidad na akala mo na wala na. Ito ay pakiramdam ng kaluwagan at kaginhawahan na walang kapantay ang halaga, ang agham sa likod ng mahika. Napag-usapan na natin kung paano ihanda, pero bakit epektibo ang pagsasama ng luya at yerba buena? Dito nagsasama ang agham at kalikasan para lumikha ng perpektong sinfoniya sa iyong bituka. Simulan natin sa luya. Ang ugat na ito na libu-libong taon na ay hindi lamang pampalasa, ito ay natural na butika. Ang luya ay malakas na tagapagpasigla ng pagtunaw. Paano? Pangunahin sa pagpapataas ng aktibidad ng mga key digestive enzymes tulad ng trypsina na tumutulong sa mas mabilis na paghiwa-hiwalay ng pagkain. Pero ang superpowder nito ay nasa gingerols, ang mga compound na nabanggit na.
Ang gingerols ang responsable sa pagpapasigla ng intestinal motility, ang mga rhythmic at coordinated na galaw ng kalamnan na kilala bilang peristaltic waves na nagtutulak sa pagkain at sa huli sa dumi sa maliit at malaking bituka. Isipin mo ito bilang malumanay pero matatag na tulak, natural na tulong para walang bara ang lahat. Ito ay kritikal, lalo na sa mga matatanda, na ang transit ng bituka ay nagiging mas mabagal sa edad. Ang luya ay nagbibigay ng tulak na kailangan nila ng walang iritasyon o pilit. Ngayon naman ang yerba buena. Ang yerba buena, lalo na ang berde, ay parang balsamo sa digestive system. Ang bituin nito ay ang mentol. At ano ang ginagawa ng mentol? Ito ay nagbablock sa calcium channels sa smooth muscle ng digestive tract. Maaaring medyo technical, pero ang epekto ay kamangha-mangha. Nagpaparelax sa intestinal spasms. Naranasan mo ba ang mga nakakairitang kalamnan? Ang pakiramdam ng bukol sa tiyan? Tinutulungan ng yerba buena na maalis ito. Sa pagpaparelax ng mga kalamnan na iyon, pinapayagan nitong ang dumi, na madalas tuyo at siksik sa pagtitibi, ay bumaba ng mas madali. Isipin mo na parang nilulubricate at pinaparelax ng mentol ang daanan, pinapayagan ang dumi na dumulas na parang tubig sa slide. Bukod pa, binabawasan ng yerba buena ang pamamaga at gas na nag-aambag sa pakiramdam ng magaan at masayang tiyan. Ang dahilan kung bakit talagang pambihira ang pagsasamang ito ay parehong halaman, luya at yerba buena, ay malakas na anti-inflammatory. Ito ay mahalaga. Sa bituka na matagal nang nakikipaglaban sa talamak na pagtitibi, ang intestinal mucosa ay maaaring naiirita, namamaga at sensitibo. Ang paggamit ng malupit na laksante sa ganitong sitwasyon ay parang paglalagay ng asin sa bukas na sugat. Pero ang luya at yerba buena ay nililinis ng walang iritasyon, walang pang-aapi. Sa kabaligtaran, tinutulungan nilang pakikalmahan at maprotektahan ang manipis na dingding ng bituka, na mahalaga kapag ang mukosa ay may maraming taon na ng laban at nangangailangan ng dagdag na pag-aalaga. Sama-sama nilang pinapahusay ang hydration ng dumi at relaxation ng bituka, mga key factor para sa matatanda na karaniwang may mas mabagal na galaw ng bituka at mas mataas na risk ng dehydration. Ito ay malumanay, matalino, at lubos na iginagalang na approach sa karunungan ng sariling katawan. Ito ang kagandahan ng evidence-based natural na gamot. Hindi lamang nilulunasan ang sintomas, kundi sinusuportahan din ang pangkalahatang kalusugan ng digestive system. Paghahambing sa ibang tsa. Sa malawak na mundo ng natural na remedyo para sa pagtitibi, ay maraming option at madaling malito. Payagan mo akong gabayan ka sa ilan sa mga pinakakaraniwan at ipaliwanag kung bakit sa maraming kaso ang gintong hagod ng luya at yerba buena ay isa sa pinakamahusay na alternatibo, lalo na para sa matatanda. Ang mansanilya. Ang mahal na mansanilya, parang mainit na yakap sa tiyan. Ito ay kamangha-mangha para sa pagpapakalma, pagbabawas ng pamamaga, at pag-alis ng malumanay na spasms. Kung may anxiety ka or mild na indigestion, kaibigan mo ang mansanilya. Napakalumanay nito, perpekto para sa araw-araw na gamit at tiyak na inirerekomenda ko ito sa gabi kung ang problema ay nerbiyos o kaunting hindi magandang pakiramdam sa tiyan. Pero narito ang pero. Ang mansanilya ay yakap pero hindi nagtutulak. Wala itong kakayahang pasiglahin ang motility ng bituka na kailangan natin para labanan ang pagtitibi. Mahusay ito sa relaxation pero hindi aktibong solusyon para sa mabagal na transit. Ang sena. Ang sena ay malakas na laksante, walang duda. Kung ikaw ay nasa malubhang pagtitibi at kailangan ng emergency solution, ang sena. Pero, at ito ay malaking pero, ito ay parang bulldozer, agresibo. Ang sena ay hindi para sa araw-araw na gamit. Maaaring magdulot ng dependency, imbalance ng electrolytes, lalo na potassium, at maaaring makasira ng intestinal mucosa sa pangmatagalan. Ireserba lamang para sa mga biglaang krisis, at lagi sa ilalim ng reseta at pangangasiwa ng doktor. Para sa regular na pamamahala ng pagtitibe, lalo na sa matatanda, ito ay option na karaniwang hindi ko inirerekomenda. Hindi natin gusto ang solusyon na magdudulot ng bagong problema. Ang Regalis. Ang Regalis ay may anti-inflammatory properties at makakatulong sa indigestion. Gayunpaman, may napakahalagang pag-iingat. Ang Regalis ay madalas nagpapataas ng presyon ng dugo. Kung umiinom ka ng gamot laban sa high blood pressure o may history ng mataas na presyon, kalimutan mo ito. Hindi ito ligtas na option para sa'yo. Para sa pagtitibe,
Ang benepisyo nito ay marginal kumpara sa mga potensyal na risk sa ilang grupo. Hindi ko ito inirekomenda bilang unang linya. Ang psyllium. Ang psyllium o husk ng psyllium ay kamanghamanghang soluble fiber. Ito ay prebiotic, ibig sabihin pinapakain nito ang mabubuting bakterya sa bituka at nagpapataas ng volume ng dumi. Ginagawa itong mas malambot at madaling ipasa. Mahusay ito, pero may hindi maaaring palampasin na kondisyon. Kailangan ng maraming tubig dagdag. Nag-uusap tayo ng hindi bababa sa 2 malalaking baso ng tubig bawat dose ng psyllium. Kung hindi sapat ang tubig na ininom, ang psyllium sa halip na tulungan ay magiging parang semento na bara sa bituka, lalong lumalala ang problema. Para sa mga matatanda na madalas may mas kaunting pakiramdam ng uhaw o hirap uminom ng sapat na tubig, ito ay risk. Ito ay opsyon na inirerekomenda ko na may pangangasiwa at lamang kung sigurado ang tamang hydration. Tubig na may kalamansi, napakaligtas, nagpapahydrate at nagpapasigla sa motility ng bituka. Perpekto para simulan ng araw, pero mag-isa ay wala itong tulak ng ating tsaa. Kaya, saan nakatayo ang ating tsaa ng luya at yerba buena? Sa landscape na ito, nasa gitna ito, ang ideal na punto. Epektibo pero malumanay. Natural at ligtas, walang risk ng dependency tulad ng senna o contraindications tulad ng regalis. Hindi nangangailangan ng malaking tubig tulad ng psyllium, bagamat palaging mabuti ang hydration, tulad ng makikita natin. At pinakamahalaga, compatible ito sa karamihan ng gamot na iniinom ng matatanda. Ito ay balanseng solusyon, friendly sa katawan, at lubos na epektibo. Ito ang perpektong balanse ng aksyon at lambing. Kaya para sa matatanda, ang tsaa ng luya at yerba buena ay ang pinakabalanseng, epektibo, ligtas, at walang makabuluhang side effects na option. Mga pananaw at kontrobersya. Malalim na paglilinis. Ngayon, malamang na sa internet o sa ilang grupo ay narinig mo na ang tungkol sa malalim na paglilinis ng bituka o detox na gumagamit ng clay tulad ng bentonite, enema, o colon therapy. Gusto kong maging malinaw dito. Walang matibay na siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa pangangailangan o kaligtasan ng mga pamamaraang ito para sa pangkalahatang publiko at lalong hindi para sa matatanda. Sa katunayan, maaaring mapanganib. Ang matinding paglilinis ay maaaring magdulot ng malubhang electrolyte imbalance, iritasyon ng intestinal mucosa, at kahit impeksyon. Karamihan sa mga eksperto sa kalusugan at gastroenterology ay lubos na nagbabawal sa mga agresibong approach na ito. Ang katawan natin ay may sariling mekanismo ng detoxification at ang bitukang gumagana ng maayos ay ang pinakamahusay na paglilinis na maaari natin. Ang malumanay at natural na approach, tulad ng ating tsaa ng luya at yerba buena at mga pagbabago sa pamumuhay, ay palaging ang pinakaligtas at epektibong opsyon sa pangmatagalan. Huwag hayaang maakit sa mabilis at malupit na solusyon na nangangako ng milagro. Madalas, ang ipinapangako ay risk. Tsaa kumpara sa chemical laksante. Sa wakas, isang salita tungkol sa natural na tsaa kumpara sa chemical laksante mula sa botika. Ang natural na tsaa, tulad ng itinuro ko ngayon, ay karaniwang may mas kaunting side effects kaysa sa pharmaceutical laksante. Ang epekto nito ay mas gradual, mas harmonious sa katawan, perpekto para sa preventive management at sa mild hanggang moderate na pagtitibe. Ang chemical laksante, bagamat kinakailangan sa ilang acute o malubhang sitwasyon, ay maaaring magdulot ng dependency, iritasyon, at iba pang side effects kung ginamit ng pangmatagalan ng walang pangangasiwa. Ang pilosopiya ng pamamaraan Santos ay ang paghahanap ng self-regulation ng katawan, pagtulong dito na mabawi ang natural na ritmo sa halip na pilitin ito. Mga gintong payo, ang tsaa ng luya at yerba buena ay makapangyarihang tool, pero hindi ito ang tanging piraso ng puzzle. Para sa tunay na masayang pagtunaw at bitukang gumagana na parang orasan, may ilang gintong payo pa akong ibabahagi. Mga simpleng habit, pero malaki ang impact. Una, uminom ng maraming tubig, pakiusap. Ito ay hindi maaaring pag-usapan. Ang tubig ay universal lubricant ng katawan at sa konteksto ng pagtitibi ay lubos na mahalaga. Ang fiber, ang dakilang kaalyado ng pagtunaw, ay nangangailangan ng tubig para lumaki, bumuo ng malambot na masa, at dumulas ng walang hirap sa bituka. Isipin mo ang tuyong espongha, matigas at matigas. Ang basang espongha ay flexible at malambot. Ganoon din sa iyong dumi. Sa bawat tasa ng tsaa na inumin mo at sa buong araw,
Maglaan ng dagdag na isang baso ng plain water. Huwag hintayin ang uhaw. Magkaroon ng bote ng tubig sa tabi. Ang dehydration ay isa sa pinakakaraniwang sanhi ng pagtitibi at madalas ang solusyon ay kasing simple ng pag-inom ng higit na likido. Pangalawa, gumalaw. Ang katawan ay idinisenyo para sa galaw. Hindi kailangang tumakbo ng marathon. Sa 15 minutong mabagal na lakad bawat araw, maaaring gumawa ng milagro sa iyong bituka. Ang pisikal na galaw ay nagpapasigla sa intestinal movement. Parang minamasahe mo ang bituka mula sa labas kapag naglalakad, tinutulungan na ma-activate at magtrabaho ng mas epektibo ang peristaltic waves na nabanggit na. Ang tahimik na lakad pagkatapos kumain ay mahusay na paraan para tulungan ang pagtunaw. Ang regular na pisikal na aktibidad ay hindi lamang nag-iwas sa pagtitibi, kundi nagpapabuti rin ng pangkalahatang kalusugan, mood, at kalidad ng tulog. Pangatlo, magtatag ng schedule. Ang katawan natin ay mahilig sa routine at ang bituka ay hindi exemption. Piliin ang parehong oras bawat araw para subukang pumunta sa banyo, ideal pagkatapos ng almusal. Kapag pinakamalakas ang gastrocolic reflex, ang senyas mula sa tiyan patungo sa bituka para mag-activate pagkatapos kumain. Kung posible, umupo sa inodoro ng ilang minuto, kahit walang agad na pangangailangan. Sa paglipas ng panahon, matututo ang biological clock mo sa routine na ito at magsisimulang mag-respond ng mas predictable ang bituka. Ang pasensya at consistency ay susi dito. Pang-apat, huwag baliwalain ang senyas. Ito ay karaniwang pagkakamali at lubos na nakakasama. Kapag nagpapadala ang katawan ng senyas na kailangang maglabas, pakinggan ito. Ang pagpaliban dahil nanonood ng TV, busy, o hindi tamang oras ay parang pagsasanay sa rectum na manahimik. Parang sinasabi mo sa bituka, huwag kang mag-alala, hindi kita papansinin. Sa paglipas ng panahon, humihina ang senyas na ito at lumalala ang pagtitibe. Pumunta sa banyo kapag hiniling ito ng katawan. Ito ay pagrespeto sa iyong physiology. Panglima, kumonsulta sa doktor kung bagamat lubos na epektibo ang mga payong ito, at ang tsaa para sa karamihan ng functional constipation, may mga alarm signs na hindi dapat balewalain. Kung may dugo sa dumi, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, o malubhang sakit sa tiyan na nagpapagising sa iyo sa gabi, pumunta agad sa doktor. Ito ay hindi senyas ng ordinaryong pagtitibi at maaaring magpahiwatig ng mas seryosong kondisyon na nangangailangan ng profesional na medikal na atensyon. Sa mga kasong iyon, ay iba na ang pinag-uusapan at kritikal na makakuha ng tamang diagnosis. Lagi pakinggan ang katawan at huwag magdalawang isip na humingi ng profesional na tulong kung kinakailangan. Mga pag-iingat. Bagamat natural at karaniwang ligtas ang tsaa ng luya at yerba buena, mahalagang isaalang-alang ang ilang pag-iingat, lalo na kung ikaw ay matanda o nasa medical na treatment. Kung gumagamit ka ng anticoagulants, ang luya sa malaking dami ay maaaring magkaroon ng mild anticoagulant effect. Kung umiinom ka ng anticoagulant tulad ng warfarin o iba pa, kritikal na ipaalam sa iyong doktor bago simulan ang regular na pag-inom ng tsaa na ito. Ang luya ay maaaring magpalakas ng epekto ng gamot at maaaring kailanganin ng doktor na i-adjust ang dose o bigyan lamang ng go signal. Ang kaligtasan ay una, kung may hiatal hernia o malubhang acid reflux. Ang luya, bagamat digestive, ay maaaring medyo maanghang para sa ilan at sa kaso ng hiatal hernia o malubhang GERD, maaaring lumala ang sintomas ng heartburn o sakit. Kung ganito ang sitwasyon mo, inirerekomenda ko na subukan muna ng mas maliit na dose, siguro kalahating tasa, para siguradong hindi nakakairita o nakakaabala. Kung may nararamdamang discomfort, mas mabuting itigil. Ang tsaa ay tumutulong, pero hindi ito kapalit. At ito ay gusto kong linawin ng lubos. Ang tsaa ng luya at yerba buena ay mahusay na katulong, kamanghamanghang tulong sa iyong bituka. Pero hindi ito magic bullet na nagpapahintulot sa iyo na kalimutan ang lahat ng iba pa. Hindi ito kapalit ng balanseng dieta na mayaman sa prutas, gulay at fiber. Hindi kapalit ng pangangailangan na uminom ng sapat na tubig sa buong araw at hindi kapalit ng regular na ehersisyo. Ito ay bahagi ng holistic approach sa digestive health. Isipin mo ito bilang mahalagang kaalyado, hindi bilang tanging mandirigma sa laban. Ang pagsasama ng tsaa sa magandang nutrition, hydration, at pisikal na aktibidad ay ang ultimate recipe para sa masayang bituka at buong buhay. Alam mo ba ang trick na ito? Narinig mo na ba ang kamanghamanghang sinergya ng luya at yerba buena para sa pagtitibi?
Kung naantig sa iyo ang impormasyong ito, kung nararamdaman mong ito ang solusyon na hinintay mo, may paborito akong hihingin. Kung gumana ito sa iyo, kung nagsimulang maging mas magaan at regular ang iyong bituka, ibahagi mo ito. Ibahagi sa kaibigan, kapitbahay, kamag-anak na nagrereklamo ng mabigat na tiyan, discomfort, at araw-araw na laban sa banyo. Walang mas malaking kasiyahan kaysa tulungan ang isang tao na maging mas mabuti. At habang doon, bigyan mo ako ng like sa video na ito para maintindihan ng algorithm na mahalaga ang impormasyong ito at maihatid sa mas maraming lolo at lola, sa mas maraming matatanda na tahimik na nagdurusa sa problemang ito at nararapat na mabawi ang kagalakan ng malusog na pagtunaw. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na magbahagi ng kaginhawahan. At kung nais ninyong patuloy na matuklasan ang mga sikreto para sa mas malusog, mas buong at pangmatagalang digestive wellness, inaanyayahan ko kayong gawin ang isa pa. Mag-subscribe sa channel ni Dr. Santos. Bawat linggo ay nagsusumikap kaming mag-post ng bagong recipe, bagong payo, at bagong pananaw na, naniniwala ako, nagpapaiyak ng tuwa sa bituka. Huwag palampasin ang kahit isang episode. I-activate ang bell para hindi makaligtaan ang anumang update. Sama-sama nating buuin ang komunidad kung saan ang kaginhawahan ay hindi luho, kundi katotohanan para sa lahat. Narito na ang dulo ng paglalakbay na ito at umaasa ako ng buong puso na dadalhin ninyo ang bagong pag-asa at makapangyarihang tool. Ang natural na paglilinis ng ating bituka ay hindi nangangailangan ng misteryosong pulbos, hindi nangangailangan ng mamahaling aparato o invasive therapy. Ang talagang kailangan ay consistency, tamang hydration, galaw, at tamang pagsasama ng natural na sangkap, tulad ng luya at yerba buena. Ganon kasimple at ganon kalalim. Huwag ipagpaliban ang iyong kaginhawahan kahit isang araw pa. Simulan ngayon mismo. Ihanda ang iyong unang tasa ng gintong hagod. Huminga ng malalim habang ine-enjoy ang amoy at init nito at hayaan ang iyong katawan, sa tulong ng kalikasan, na mabawi ang ritmo, sigla, at regularidad na baka ninakaw ng edad o pamumuhay. Bukas, kapag tumunog ang alarm, mapapansin mong ang pagpunta sa banyo ay maaaring kasing dali at natural ng pagbukas ng mata. Pasasalamat sa iyo ng iyong bituka at ikaw ay magiging refreshed, magaan, at handa na masulit ang bawat araw ng buong buo. Sa masayang pagtunaw,